Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily word at salamat po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa channel na ito. At nawa po ay magdala po ito ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. No, tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita po ng Panginoon at itutuloy po natin ang ating series na The Book of Proverbs. Nasa Kawikaan 3:7 hanggang 10 na po tayo ngayon sa araw na ito. So babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi po doon, huwag mong ipagyabang ang inyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Amen. Pararangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na anig, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen and amen. So today, pag-uusapan po natin ngayon yung wisdom na nanggagaling po sa ating Panginoon. The wisdom that comes from the Lord. So may kita naman natin na Proverbs is the book of wisdom. No, may kita naman natin yung practical advice kung paano mamuhay, na piniplease po ang ating Panginoon, at paano din mamuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. At particularly, yung binasa po natin is about, sabi nga doon, no, breakdown po natin yung verse, sabi doon, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, shun evil. No, nakita po natin doon yung verse 7, sinasabi po doon na uh, yung danger ng relying our own understanding and or pride. No, may kita natin na yung true wisdom does not come from self-reliance lang, pero may kita po natin yung dependence natin sa Panginoon na magkakaroon pa rin po tayo ng takot sa Kanya. And acknowledging His sovereignty at revering His power, trusting His guidance, at talagang tawag doon, lalayo ka talaga sa kasalanan. Shunning evil is natural result of the fear. So kapag may takot ka pala sa Panginoon, it leads to life of integrity, holiness, righteousness. Talagang tatakbuhan mo. Di ba naalala nga natin, no, na-share ko lang nung last devotion natin kahapon, si Joseph, the dreamer, no, sa Genesis, no, nung tinetep na siya, bigla tinakbuhan niya, di ba, yung si Potiphar wife, no, na nakalagay sa Genesis, yung asawa ni Potiphar, no, talagang tinakbuhan niya. So, do not be wise in your own eyes. Sabi pa nga po dito, no, makikita po natin yung about warning with wise in your own eyes. Ibig sabihin, nire-remind tayo bilang mga tao na limited lang tayo. Huwag tayong umasa sa galing natin, sa mga desisyon natin, na magpapalayo lalo sa atin sa wisdom ng ating Panginoon. Kaya yung totoong wisdom ay mas sinasabi natin doon na hindi tayo mag-rely lang sa sarili natin, sa sarili nating galing, sarili nating lakas, pero mag-rely tayo sa ating Panginoon na siya ay higit na mas nakakaalam na pinakamainam sa ating buhay. So do not be wise with your own in your own eyes, fear the Lord and shun evil. Ayun po yung sa verse 7. So, pupuntahan po natin yung, at sabi nga rin po pala doon, no, ito yung mga bagay kapag pwede nating layuan sa buhay natin, yung galit, yung pride, bitterness, self-righteousness, all yung mga bagay po na naghahadlang po sa atin sa pagsamba po sa ating Panginoon. Ano po mangyari pag ginawa po natin yung verse 7, sabi niya, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Sabi po doon, di ba? Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pagdati, gagaling ang iyong sugat. No, naalala ko lang kaninang umaga. Ngayon lang po, kanina lang, nag-jogging po kami, sakit ng katawan namin. No? Pag jogging po namin, pagbalik namin dun sa area namin, no, napansin namin parang ngal na ngal kami. Pero after namin mag-jogging, sarap sa pakiramdam. No? Parang nawala yung mga sakit ng ulo namin dahil sa init, kahapon. No, grabe, no? Sabi dun yung takot sa Panginoon ang magdadala po sa atin sa magandang kalusugan. Sabi niya, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Tama naman, di ba? Tama naman yung sabi ng Bible. Kasi kapag tayo gumagawa tayo ng masama, nagtatanim tayo ng galit, ng kasalanan sa buhay natin,
di ba mawawala yung sigla ng katawan at nourishment ng mga buto. Ibig sabihin, mawawala yung sigla mo sa buhay. Ibig sabihin, yung fear of the Lord dito is turning away from evil in not only spiritual growth, pero physical being. Hindi ka lang lalago sa physical, spiritual growth natin, pero lalago tayo sa spiritual. Na sinasabi dito, yung makikita po natin yung pangako ng Panginoon and it speak to interconnected to our spiritual and physical lives. So, matatanggal yung stress, anxiety, unhealthy pattern na kapag tayo namumuhay po sa wisdom ng ating Panginoon. At in-embrace natin yung ibang yung wisdom na binigay po sa atin ng Panginoon. So, doon na po tayo sa verse 9. No, verse 9 sabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. No, actually, gumawa po tayo ng preaching niya noon, no? Pero inaano lang po natin yung mga bawat verses. No, sabi niya, honor the Lord with your wealth and the first fruit of all your crops. So, ibig sabihin, sinasabi po dito yung practicing and honoring God with our material possession. The first fruit. In ancient times kasi, no, yung Israel, binibigay nila yung best portion ng harvest nila, binibigay nila sa Diyos as acknowledgement of His provision. So it was an act of faith, trusting God will continue to provide for the rest. No, alam niyo po, wag po kayong maniwala no sa mga kulto no ngayon no na hindi naniniwala sa tithes, hindi naniniwala sa offering, hindi naniniwala lalo sa first fruit. No, wag po kayong makinig po sa kanila. Wag niyo ilagay sa isip niyo na tama yung sinabi ng comment na yun Tama yung sinabi ng pastor na yun na di na dapat magano. Or tama yung sinabi ng ano na yun na brother na yun na hindi na wala ng tithes, di ba? Basta nagbigay ka ng bukal sa puso mo, hindi po ganoon. No, sorry po no sa mga nakikinig po sa atin na hindi po naniniwala. Kami po naniniwala po kami based po sa Bible. So wag po kayo maniwala kasi ito yung magdadala sa inyo ng sumpa. Kasi yung mga taong yun, mga ganun tao na hindi naniniwala sigurado, no? Na-deceive sila ng kaaway. So, honor the Lord with your wealth. Sinasabi dito is about honoring God with our wealth. Kanino ba nanggaling yung mga blessing na meron sa atin? So, yung mga finances, yung first fruit, dapat unahin natin si Lord sa ating finances. No, before yung mga desire natin at mga kailangan natin. May kita natin yung provision ng Panginoon. No? Hindi ko po sinabi na wala na po tayong mararanasan na pagsubok kapag nag-first fruit tayo. Diba? Wala po akong sinabing ganun. It's about honoring our first fruit. Sabi nga ng Bible, seek first in His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Diba? So, unahin natin ng Panginoon. No, walang kinalaman dito yung mga sinasabi ng tao sa iyo. Basta bigay mo yan ng buong puso na may pagsunod sa ating Panginoon at pagpapalain niya po tayo. So, sabi ng verse 10, ang ganda sabi niya, then your barn will be filled with overflowing and your vats will brim over with new wine. So, sinasabi dito yung image, yung overflowing vats and brimming with represent the abundance and divine provision. It's about the blessing of our work and business. No, sabi niya, pagpapalain din pala, hindi lang ikaw, pupunuin ni Lord yung business mo, yung mga ventures mo. No, sabi niya, ito yung mag-trigger kay Lord, lalo tayong pagpalain. Kasi ito yung magdadala po sa atin ng peace, joy, provision, security. No? Marami po tayong testimony patungkol po sa mga taong nagbibigay na talagang no, hindi sila natutuyuan. No? Pag nawawalan sila, biglang magpo-provide agad si Lord. So, ayun po yung principle ng abundance, no? Nang may pagsunod po sa Panginoon. Kailangan po yung, kasi prosperity through obedience, importante po yun. Hindi yung prosperity gospel. Na sinasabi natin na kapag nakakalala kay Lord, wala ka ng problema, yayaman ka, yun, prosperity gospel po yun. Pero itong sinishare po natin, ngayong umagang ito, ay hindi ito patungkol sa prosperity. Patungkol ito sa pagpapala ng Diyos sa buong buhay po natin, sa buong taon. No, it's about biblical understanding about giving and abundance of God. No, kapag sabi nga, pag tinouch ni Lord yung finances mo, sigurado pagpapalain ka. Pag tinouch ni Lord yung health mo, sigurado gagaling ka. Right now, kahit nakikinig ka ngayon, di ba, pwede kang gumaling sa magitan po ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, ano yung ma-apply natin? What is practical application for our lives today? So, number 1, live with humility. But we must acknowledge that you do not have all answer.
seek God's guidance daily. Both and small, big decision, dapat lagi tayong nagpapakumbaba kay Lord. Lagi po natin yan sinasabi. Na true wisdom comes from we place our trust in God, not our own understanding. Diba? Binibigay natin yung buong tiwala natin sa Panginoon at hindi sa sarili ng nating karunungan o kaalaman. Mahirap kapag tayo na lang yung magaling, no? Hindi na si Lord yung magaling. Tayo na lang yung nag-glorify, hindi na si Lord yung nag-glorify. At dito sa social media na ito, ang goal po natin is to glorify God, to preach the gospel na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayun po yung prayer po natin palagi dito sa ating programa na to. No, kaya rin po natin to i-decide because to glorify God, to preach in the social media. So, pangalawa, yung cultivate natin yung fear of the Lord and honor God with your life by according to His principle. So, ibig sabihin, revering God lead to righteous living. Pag may takot ka sa Diyos, di ba, mamumuhay ka ng tama ayon sa kalooban niya. At hindi lang yun, no? At offering your time, talents, righteous living, bring peace, joy, spiritual growth. Of course, lalago ka din sa buhay mo personally at hindi ka lang lalago personally, magkakaroon ka ng kapayapaan ng galing po sa ating Panginoon. So pangatlo, practice generosity. Honor God with your first fruit of your resources. Whether that means giving financial, offering, your time, talents, prioritizing God kingdom in your life. Trust God will provide for all your need. Bakit napaka-importante po ng unahin natin si Lord? Di ba? Sabi niya, honor God with your wealth. So sabi niya, mabigat, honor. Ibig sabihin, with your wealth, with the first fruit of all your crop. Doon mayroong mga pangako ang Panginoon. Kahit na minsan dumadaan tayo sa pagsubok, alam niyo po, no, maraming blessing ang pag-obey sa pag-first fruit. No, grabe po yan. So, huwag po kayo maniniwala po sa mga nagtuturo na hindi totoo ang first fruit. No? Maliligaw po tayo ng mga taong nagtuturo ng ganyan. Lalong-lalo na hindi naniniwala sa tithes. Meron po ako narinig dyan no? Na mga motivational, na mga kulto, na sa mga comment section pa sila, no? Na nahahawa tuloy nila yung mga tao na naniniwala about sa giving. So, pangapat, trust God's provision. Rest the knowledge that God sees your needs, that will supply them in abundance. His provision goes beyond material wealth and touches every area of life, including relationship, health, emotional well-being. So, magtiwala ka sa provision ng ating Panginoon. At makita natin na si God na magsusupply ng ating mga pangangailangan beyond our understanding. God touches every area of our life, including yung relationship natin magiging maayos, yung kalusugan natin magiging ayos, at yung emotion natin magiging maayos. Di ba? Ayun yung pagtitiwala sa pag-una sa ating Panginoon. Panglima, holistic well-being. No? Sabihin, maintindihan po natin dito yung wisdom ni God in all aspect of our life according to His will. No? Hindi lang ito makaka-apekto lang, sabi nga natin, sa spiritual life mo lang, pero sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Mentally, socially, financially, physically, emotionally, in every aspect of our life. So, holistic well-being is very important. Sabi nga, do not be wise with your own eyes. Fear the Lord and shun evil. No, tayo po ay mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang pinagkaloob mo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mga kaloob, ang aming mga puso ay linisin mo, Panginoon. Alisin mo yung mga galit, alisin mo yung mga puot sa aming mga puso, Panginoon. Palitan mo ito, Panginoon, ng kapayapaan na pagtitiwala sa inyo. Lord, patawarin mo ang bawat isa po sa amin kung kami ay nagduda patungkol sa pagbibigay at pagbibigay po ng mga first fruit po sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, salamat po sa paalala ng salita mo, Panginoon, na kami ay sumunod lamang sa iyo at naniniwala po kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pagpapalain mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Pagpalain mo ang bawat isa, physically, mentally, spiritually, emotionally, even financially, Panginoon, even socially, and even our relationship to each others, no, Panginoon, sa aming mga asawa, aming pamilya, Panginoon, at sa aming mga kaibigan, sa aming negosyo, sa aming
kumpanya, sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng buhay po namin. Pagpalain mo po kami, Panginoon. We allow you, Lord God, uh, to our life, to our finances, to our family. Maraming maraming pong salamat at pagpalain mo ang bawat sumusubaybay at nakikinig sa programang ito na hindi lang ito magdala ng pagpapala sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat at palagi po nating sinasabi na palagi po tayong manalangin, palagi po tayong magtiwala po sa ating Panginoon. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, just click the bell button at pwede ka rin mag-comment sa mga bagay na mga natutunan mo. At lagi po nating sinasabi po sa ating pagtatapos na palagi po natin tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. Maraming maraming pong salamat. God bless everyone.